Okay. Eto na naman po ang inyong host, Trick Sevilla 11, at binabati ko po kayo ng magandang araw, magandang umaga Pilipinas, magandang tanghali Europa, at magandang gabi USA. So saan man kayong dako naroroon, sana nasa maayos kayong kalagayan. Gusto ko lang bigyan ng reaksyon etong nagba-viral na video ni tungkol kay Mariel Rodriguez at ito nga itong nandito. So, i-play po natin. So, ito po ay tungkol sa Gluta Drip Session, Mariel Padilla sa Senado at umani ng maraming batikos. I-play po natin muna ito. So, ano bang nangyari? Supposed to be ito nung ano ko pa bibigyan ng reaksyon. Kahapon yata, kaya lang nakatulog ako. Sorry naman. Okay, so play muna natin. Pero kakaibang sesyon na ang ginawa ng aktres na si Mariel Padilla. Nagpag-gluta drip siya sa loob mismo ng Senado. Nakakabastos umano ito, sabi ng ilan, kaya nagsorry agad si Senator Robin Padilla. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Fulencio. I'm here in the Senate now, pero dahil iba tayo, ibahin. Look at what I'm doing. Drip anywhere. Ito ang viral video Okay, so ang sinasabi niya, drip anywhere daw. ngayon sa social media kung saan ipinakita ni TV host actress Mariel Padilla ang kanyang gluta o glutathione drip session sa loob ng Senado. Nag-post din siya na nakaturok sa kanyang gluta habang nasa loob ng opisina kasama ang kanyang asawang si Senator Robin Padilla nitong Miyerkules. Nasa Senado ang TV host actress para suportahan ang pagpasa ng Eddie Garcia Bill para sa safety protocols sa film, TV at radio industry. Okay, so yan po nakita natin na unang-una sinabi niya na drip anywhere. Okay? So, drip anywhere. So, yan. At sinasabi nga nila na glutathione drip. Pero, although hindi naman niya binanggit, but anyways, yan ang nakalagay dyan. Pero, okay, tuloy mo. Drip anywhere raw ang motto ni Mariel. Malilate raw siya sa appointment sa klinik kaya ginawa na lang ang gluta session sa opisina ng senador. Ibinida pa ni Mariel ang ani ay maraming benepisyo ng gluta, gaya ng produksyon ng collagen sa katawan, pampaputi, dagdag energy at makakatulong sa metabolism at immunity. Pero hindi nagustuhan ng netizen ang gluta session ni Mariel sa Senado. Hindi man lang daw ginawang disente at nirespeto ang Senate. So yan ang mga reaksyon ng mga kababayan natin. Kasi nga, balikan natin ito. Ang sinasabi dito, okay, saglit lang. Oh, no. Okay, so ang sinasabi dito, Mariel Padilla, trip anywhere is our motto. Sabihin ganon. I had an appointment with Driven Lux, ano to? Driven Lux PH, but I was going to be late, so I had it done in my husband's office. I never miss a trip because it really helps so many ways. Collagen production, whitening, energy, metabolism, immunity, and so much more. So convenient and really effective. So yan ang sinasabi niya. Okay, so tuloy natin dito. So, eto nga yung mga batikos ng mga kan. So, ang sinasabi dito ng iba pagkatapos ng ano na niya ng session IV drip session niya na yon na pinakita ito yung mga sinasabi ng mga nag-comment. No decency and Senate. Is this the type of imaginary you want to convey to Filipino public? Wala namang delikadesa. It's really a sigh of relief to me na hindi ko binoto si Ruben. So, yan ang mga batikos nila. Okay, tuloy mo natin. Gluta session ni Mariel sa Senado. Hindi man lang daw ginawang disente at nirespeto ang Senate. Burado na ang post ni Mariel matapos makatanggap ng backlash. Tumanggi muna ang aktres na magbigay ng pahayag. Si Senator Robin Padilla, natawa na lang na naging issue pa ang ginawa ng asawa. Pero nanghingi na rin siya ng paumanhin sa mga taong hindi ito nagustuhan. Wala naman daw intensyon ng kanyang asawa na bastusin ng Senado. Hilig lang daw talaga ni Mariel na ipromote ang magandang pangangatawan at maayos na kalusugan. Okay, so ang sinasabi, yun nga ang sinasabi nila na pagkatapos ng hindi pa nagbigay kaagad ng reaksyon si Mariel at ang nagsumagot nga or naghumingi ng paumanhin ay si Robin Padilla. Naalala ko tuloy, 'di ba, noong after the election, 'di ba, ang sabi nga
ang sabi nga nila is hindi man lang nagpasalamat si Robin Padilla sa kay PBBM nung pagkapanalo, 'di ba? Nagpasalamat siya, una na binanggit niya noon si Chris Aquino, 'di ba? And then after several days ba 'yon? Tapos ang sabi nila, ang sumagot naman para kay Robin noon si Mariel na nag-post daw sila, nagpasalamat sila pero after na nabatikos na sila, 'di ba? So, well, tuloy natin. Uso sa Pinoy ang pagtuturok ng gluta na karaniwang ginagamit ng mga gustong magpaputi, gustong pabagali ng pagtanda at pang multivitamins. Nauna nang nagbabala ang Department of Health dyan. Kaya raw nitong sirain ang kidney at mauwi sa pagkamatay kaya dapat hinay-hinay. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Okay na Okay, drip anywhere. May version naman itong Daily Inquirer tungkol dyan. Okay, saglit lang. I-ano natin. So, eto. Tignan din natin kung anong sinasabi dito sa ano. Okay, so ang sinasabi dito ay drip. Okay? So, ang ano ko lang naman dito, ang comment ko lang naman dito, kung yun nga pinaliwanag niya, 'di ba, na ang sinasabi niya ay ano daw, malilate daw siya sa appointment niya sa doktor. I mean, kung sino man yung magbibigay sa kanya ng IV drip. Kaya doon na lang sa Senado. Which is ang sinasabi niya ang rason niya kung bakit siya nasa Senado is para suportahan daw ang kanyang asawa sa third reading ng bill na ipinapasa para maging batas. Ano ba yung na yon, yung Eddie Garcia Law. So ano ba ang Eddie Garcia Law? I-kuan muna natin kung ano yung Eddie Garcia Law. Ang Eddie Garcia Law kasi, ang pagkakaintindi ko sa Eddie Garcia Law na yan is, nasaan na ba yun? Yung bill para sa mga nagtatrabaho sa movie industry, sa television industry na dapat dapat yung 8 hours sila nagtatrabaho including yung hihintay kasi 'di ba ang nangyayari usually is kapag naghihintay sila so parang hindi yun sinasali sa oras nila. So ang sinasabi dito sa bill na ito is dapat yung from 8 hours na nandun sila kahit na sila ay naghihintay pa lang na sila ay maisalang dapat included na yon sa sa oras nila na nandun. And then beyond 8 hours until 12 hours ganyan. So pwede silang magstay or magtrabaho hanggang 12 hours pero after the 8 hours dapat ito ay overtime, kino-consider ng overtime pay. So that is the Eddie Garcia bill. Ngayon, tuloy natin itong IV drip niyang ito. Oh, sandali, hindi ko pala na-play ito. Sorry naman. Tanggal ko. Ito. Yay. Anyways. Eto. So, ay, mali. Ano ba yan? Ito naman ang version ng Daily Inquirer. Julia drew flack after conducting a gluta drip session at the Senate office of her husband, Senator Robin Padilla. In a now deleted Instagram post on Thursday, the actress host shared a picture of her sitting in the Senate office with her husband in the background as she received her dose of intravenous therapy or IV drip. Mariel mentioned in the caption that she had the IV drip at her husband's office because she's going to be late for her appointment with an IV drip brand. Meanwhile, the IV brand also posted a video of Mariel proudly. Okay, so ang ano lang kasi dito, ang kino-question kasi, okay lang, ito lang din ang masasabi ko, kahit sana nagpa-IV drip siya doon sa Senado or doon sa office ng kanyang asawa, wag na siyang nag-post. Ang masama kasi is parang kung tutuusin, ipinagmalaki niya na nandun siya. Naiintindihan natin, susuportahan niya yung asawa niya. Pero yung pag-post niya kasi na parang pinagmamalaki niya,
para sa akin din, parang pambabastos din yun. Ano yun? Unethical? Well, sa iba, okay lang siguro. Pero kung ginawa mo yun doon sa office, which is sa mga sasakyan nga, bawal nga ipagamit yung mga government vehicles na yan. Bawal nga gamitin ng mga family members, if possible, di ba? Nandun yun sa batas. Tapos, yan, government office pa din yan, kahit na sabihin mo na opisina ng asawa mo, tignan mo naman yung tapos ilalantad mo yan sa publiko. Pwede naman na magpa-drip ka dyan kung talagang hindi ka makapag-attend doon sa clinic or sa bahay, pero dapat hindi mo na yan pinopost pa, hindi mo na yan pinubliko. Yun lang naman. 'Di ba, Mariel? Okay. So yun naman ang kinu-question. And then isa pa, ang kinu-question kasi nila, ang IB drip kasi, that's IB drip. It's not safety na kung saan-saan. What if nagkaroon ng infection, 'di ba? At saka kung sabihin natin yung gluta, which is nandyan, I don't know if it's really gluta, pero ang sinasabi kasi nila, ang glutathione is not approved by DOH, 'di ba? At kapag sobra ang paggamit sa Glutadrip na 'yan, ang epekto nito ay nakakasira sa ating kidney, 'di ba? showing her IV drip. The video has also been deleted. After the photo and the Instagram reel, So, ang tanong, bakit niya dinilit after na nabash siya? Kasi for what? 'Di ba? Kaya nga sabi ko, it's either na wala silang alam or wala silang pakialam kung ano man ang sabihin ng ibang tao, 'di ba? Well, kaya dapat sa susunod na eleksyon, kapag nag-elect kayo, yung mga piliin na natin kung sino yung mga karapat-dapat. Yun lang naman. And then, alam ko, pagkatapos nito, sandali lang, may sagot din si were posted. Netizens expressed their dismay over the Ayan. actress's act for not respecting the formality of the Senate office. Mariel was in the Senate to support her husband following the passing of the Eddie Garcia bill in the highest council. Meanwhile, Senator Padilla apologized and said Yan yung apology ni Senate ni Robin Padilla. Ang sabi niya, ano to? Paumanhin, no intention of disrespect. My wife loves to promote good looks. So, yeah, promote good health. Pero hindi naman siguro kailangan na sa Senado pagawin yon, Senator Robin Hood. that they did not intend to disrespect anyone with a post. According to the senator, Mariel loves to promote good looks and good health. Okay. Here's Promote to good looks. Okay, so today, kanina lang, nakita ko sumagot na siya. So, eto kahapon, yung mga yan. Pero, eto, ipi-play din natin yung sagot ni Mariel. Okay, saglit lang. Sumagot na siya kasi umani na ng mga batikos yung kanyang ang kanyang pag-post. Kasi pinost niya eh. Kung sana nasa bahay siya, okay lang, i-promote niya yan. Pero sa Senado, please, bigyan mo naman ng respeto. Kahit hindi mismo sa plenary session, it's still part of the Senate. I mean, sa House. Para sa akin, opinion ko lang naman. May kanya-kanya tayong opinion. So, opinion ko lang naman po yun. That's my reaction. And then, eto yung sagot ni Mariel. Okay, sumagot naman siya. Let's hear it. Ang daming bashers. Alam mo, i-clear na nga natin yan once and for all. Okay? I-clear na natin. Kwento ko sa inyo kung ano nangyari. So, nagpunta po ako sa Senate for the Eddie Garcia bill. Hindi po ako nakikipunta doon lagi because I am a full-time mom and wife. Also, online seller po ako. Okay? So I don't always go to the Senate. It's just that I was there to support the Eddie Garcia bill. At Okay, you was there to support the Eddie Garcia bill. Ang tanong lang naman, Miss Mariel, hindi ba pwedeng pagdating mo na lang ng bahay bago ka nag-drip, kailangan ba talagang sa Senado pa? I mean, doon? Kailangan bang may specific time
na merong yung drip na yon? Hindi ba pwedeng ipagpaliban sa bahay na lang or after the hearing? Saka, alam nyo, sobra kasi ito talaga hirapan ng asawa ko yung bill na yan. Okay? So I was there to support my husband. Alright? Now, tumagal po yung, kasi last time parang nung second reading, nandun rin ako, 6 o'clock tapos na. Now, every week talaga, I have a vitamin C drip. Okay? Diyan po kayo, medyo relax lang. Kasi, inisip nyo po na glutathione Okay, ipagpalagay natin na vitamin C, vitamin E, or vitamin F, or A, B, C, D, or whatever kind of vitamins. Okay? But that is still a drip, which is, ang drip kasi, ang IV drip kasi is, hindi naman ganun na dapat kung saan-saan. Kasi nga, ang inaano natin dyan is infection. But anyway, kahit saan mo naman gusto, kung iyon ang gusto mo. I mean, sa akin, reaction lang. Pero, kung vitamin C man na sinasabi mo ngayon, dahil binash ka na ng karamihan, kung vitamin C yan, dapat in-specify mo doon. I mean, nasa sa'yo. Pero sa akin, alam mo naman na ang mga tao familiar lang sa glota, di ba? Familiar lang sila doon. At hindi naman lahat familiar na mag-vitamin C drip. Usually, pagka sinabi mong drip, IV drip, lalo na kung pampaganda, is glutathione. So, ngayon sumasagot ka na vitamin C. So, kung vitamin C pala, kailangan ba na may oras na nandun ka sa Senado pa din? ayon yung aking ginagawa. Okay? Linagay nyo dyan, gluta. Kanina nag-live selling ako, ang daming bumibili sa akin ng gluta. Okay? So, to let you know, para hindi kayo naniniwala sa fake news, vitamin C po yun. And matagal na namin yan ginagawa. Pandemic pa lang, ginagawa na po namin yan. Lahat kami dito, tuwing may nararamdaman, actually, never ko po intention na mang bastos or whatever. My intention was to show that no matter how busy we are, dapat pinaprioritize pa rin po natin yung paglalagay ng vitamina. Ang tanong, okay. Sasabihin mo na pinaprioritize mo yung pag sa vitamina. But then, hindi naman dapat, I mean, ang tanong ko lang, kailangan ba na doon sa Senado? I mean, vitamin C, kung vitamin C pala yan, alam ko naman may mga, baka pwede namang i-post po ng, at saka dapat, hindi na yan pinopost doon. Yun lang naman. I mean, sa akin, opinion ko lang yon, nasa sa inyo yon, the reaction nyo din. Sa ating katawan, okay? I had no intention whatsoever to disrespect the Senate or anything like that, okay? It was never in my intention. It was never in your intention, pero dapat, kung may karapatan ka, I mean, at ibabash ka ngayon, kailangan o dapat pinag-isipan mo rin, Miss Mariel. Okay, online selling. Kung nag-online selling ka, pwede naman sa bahay. Kung ang purpose mo doon is kasama sa mga ipopromote mo, well, sa bahay pwede naman, di ba? I mean, opinion ka lang yon. Tapos, so, andali. Okay? And then, para sa akin, alam mo, honestly, in my head, I was in my husband's office. Okay? So, siguro, yun yung on my part, baka nakita ninyo na hindi maganda kasi sa utak ko talaga, I was in my husband's office. Ganun lang. Diba? So, I felt na safe place yon because opisina po ng asawa ko. Yun ang aking iniisip. Yun na nga opisina ng asawa mo. So, kung opisina ng asawa mo, dapat hindi mo na yun pinost. Yun naman ang question doon Okay lang. So doon, kung doon mo naisipan magpa-drip, pero dapat hindi mo na siya pinost sa public. At hindi yung nandoon yung logo or yung yung logo ng Senate, ng office, at saka ng tawag nito, yung sa plug, or yun nga, nasa Senado ka, hindi mo na dapat pinost yun. Kung nasa bahay ka, well, sige, okay lang, post mo yan. Pero para sa akin,
dapat isip-isip din, paminsan-minsan, 'di ba? Hindi naman ako nagmamagaling, opinyon ko I mean, as an individual, opinyon ko lang din 'yon, okey-doke. Okay? Pero, nag-post ako. Kasi nga, hindi ko naman inisipan po ng masama. Wala naman po akong bad intention kahit konti. So ngayon, ako naman, pinost ko. Tapos, ang daming nag-react. So, to respect them, kasi nga parang, ay, oh my gosh, meron pala mga na-offend. Okay, sige, i-delete ko. So, I deleted that post. But I never ever said that I was taking Gluta Drip. It was vitamin C. Okay? Alright? Oh, yes! Go! Okay, so diyan lang po natin i-end ito. And then, move po tayo sa next topic. Okay, end naman natin. Next topic natin is, mahaba-haba ito siguro, sige. Yan, stop po natin. Okay, next topic naman po tayo. Ito yung komento ni Kong Marcoleta tungkol kay Risa Hontiveros, kay Senator Risa, tungkol sa yung kay Kibuloy, yung pag-ano niya ng warrant of arrest, or no, it's not warrant of arrest, it's the subpoena kapag hindi pa nagpakita o hindi sumipot. So eto naman ang reaksyon ni Kong Marcoleta. Itong mga investigasyon sa Senado, tapos meron ding investigasyon sa House. Parang apoy yan eh. Oo nga eh. Parang Patigit pa yan sa apoy na kumakalat. mainit na mainit. Mas maano yan, mas Ah. matindi yan. Kasi pinapaypayan yan eh. Ay, oo. Itatanong ko sa inyo siguro para maliwanagan ng ating mga babayan. Kasi may mga pagkakataon na hindi lang naman isang beses nangyari ito, Kong. Marami rin nagtatanong, kamo. Yun nga ho, oho. So, Ano bang patakaran talaga? Paano ba pumapasok ang, halimbawa, Senado o maging ang House para ipatawag ang isang individual at investigahan ito, iharap sa sesyon para tanungin? hindi, ilagay natin sa perspektiba, Nelson, ang ating Okay, so eto yung tanong, kung paano ba na isusubpoena or tatawagin ang isang individual na parang in aid of legislation sa Senado, itong tinatanong. Okay. pagtalakay. Mhm. Dalawa kasi yung bukod sa legislative function ng Congress, Aha. yan ay mapa Senado, mapa Kamara. Meron pa silang dalawang bahagi Aha. ng tungkulin na pangkaraniwang ginagamit. Okay. Ang tawag dun sa isa ay oversight function. Okay, so oversight function daw yung isa. Yung oversight, ito yung kapangyarihan na ipatawag yung mga namumuno ng ahensya ng ating pamahalaan para siya sa atin kung tama o hindi tama yung pagkaka-implementa ng mga batas na ginawa ng Kongreso. Aha. Okay? Pagkaraniwan kasi, may mga layunin ng mga batas eh. Opo. At pangkaraniwan na rin, yung pagkatapos na magawa yung mga batas, meron pang tinatawag na implementing rules and regulations. Pero, dahil nga sa problemang idinudulot ng hindi pagkaka-implement na mabuti, nasasayang ang mga pondo kung minsan. Hindi lang Correct. So ang sinasabi dito ni Kong Marcoleta is kapag hindi na-implement ng tama or mali yung ginagawa nilang mga batas, nasasayang nga naman ang mga pondo, lalo na kung ilang beses na ang hearing na yan bago matapos yung batas. yung pondo at siguro pati yung panahon nasasayang din sapagkat kapag na-implement yung isang batas na maganda naman ang layunin, nang ayon sa kanyang pagkakasulat, ay maganda sana yung kalalabasan. Yung outcome ay expected ng tao, maganda at makabubuti sa nakararaming kababayan natin. Pero kapag yun, sablay ang pagkaka-implement, karaniwan na tinatawag ngayon ng Kongreso, mapa Senado halimbawa o mapa House of Representatives, tatanungin ng mga ahensya ng gobyerno, bakit Credits po ganito ang pagpapatupad? 25.com. Tingnan po ninyo yung nangyari. Ito po yung ating mga resource person, nagko-complain po sila sapagkat hindi po nangyari yung isinasaad po ng batas. Yung layunin po ay nawala na saysay. Yun ang oversight function. Ayun. Pero kung ito po Yun daw ang ay oversight. tungkol sa... Meron pang isa. Meron pa. Yung pangalawa, kasi yung pangunahin, ito yung legislative function. Ito yung paggawa ng batas. Paggawa ng batas. So, bukod dun sa kauna-unahang tungkulin na yon, meron pang dalawang natitira Aha.
na inherent function ng Kongreso. Yung nauna nga, ito yung oversight na pinapaliwanag ko. Aha. Yung pangalawa, ito yung investigation in aid of legislation. Ayun. Halimbawa, ako, meron akong gustong ipanukalang batas. Mhm. Pero merong malabong parte doon sa isang aspeto ng aking iniisip. Mhm. Pwede kang magpatawag ngayon ng isang investigation, mangalap ka ng tao na makatutulong sa'yo para sa ganun ay makapagbigay sila ng karagdagang input sa'yo, lumiwanag yung gusto mong makita. Ayun. Sa paraan na mayahanay mo ngayon, may lalatag mo ngayon yung iniisip mong panukalang batas na medyo meron ka ng kumpiyansa. Okay, so yun po yung kaya po ginagawa yung in aid of legislation kasi halimbawa yung may nakita silang mali at meron siyang naiisip. So yung mambabatas may naiisip siya na kailangang i-revise sa batas na yon kung meron ng existing na batas. Kaya dinadala nila yan sa Senado at yun nga yung sinasabi nilang in aid of legislation. So ang sabi nga ni Kong Marcolita is may naiisip na silang batas to amend that existing na batas. Yun ang dapat na purpose kung bakit in aid of legislation, which is alam na po natin yun. Sapagkat nakita mo na, ayun pala, ang magandang dapat na paglatagan ng aking iniisip na panukalang batas. So isa yun sa magandang paraan. Kaya nga ang tawag palagi, in aid of legislation. Sa mga kapatid, ang pinakalayunin kung bakit tatawag ka ng investigasyon, ang pangunahin na iniisip mo, makagawa ka ng batas. Ngayon, kapag ikaw ay nag-imbestiga, wala ka namang iniisip na batas. Gusto mo lamang usigin yung tao. Sa aking palagay, hindi masyadong nakabatay sa mga tuntunin at pamantayan sa pamagitan ng aming mga rules. Halimbawa, meron ka bang iniisip na yun? Meron ka bang pinaghahalimbawa? Hindi kasi merong, sa Senado ho kasi, ang ongoing ngayon na mga pagdinig, itong sa kaso ni Apollo Kibuloy, Kong. Dahil ito ay ipinatatawag ng Senado pero hindi po pumupunta Pero ang latest ay tinanggap na raw po yung subpoena. Pero may babala po si Senador Risa Ontiveros na kung hindi ito pupunta ay ipapaaresto. Ang tanong ko po ay, ano ho ba yung pagdinig na ito sa Senado? Kasi private person po itong si Kibuloy, kung hindi ako nagkakamali. Okay, so ang tanong ko lang dito, ito bang ginawa ni Senator Ontiveros? Kung Ontiveros yan. So, meron ba siyang naiisip na batas na i-amendahan? So, saang parte or saang kwan yun? So, yun ang tanong. Kung meron nga ba o gusto lang niyang parang dalhin lang sa Senado. So, dapat pagkatapos ng mga hearing na yan, may magagawang batas si Senator Risa. Hindi naman siya sa gobyerno. So siya ho ba ay iniimbestigahan in aid of legislation o yung una yung sinabi, oversight? Hindi mo siguro oversight kasi wala namang tanggapan ng gobyerno. In aid of legislation siguro. Pero siguro, sana nandito siya para matanong natin. Di ba? Ayoko namang mag-second guess. Yung senador po? Oo, siya pala yung nagpatawag. Siya pala nagpatawag. Kasi ang alam ko dyan, kapag ikaw ay nagpatawag ng investigasyon in aid of legislation, sabi ko nga sa iyo kanina na pinapaliwanag natin, dapat sa likod ng kaisipan mo, meron ka ng pinaplano na batas na gusto mong isulong. At yun dapat ang nauna. Yun dapat ang mauuna. Yun dapat ang nag-motivate sa iyo kung bakit, halimbawa, yun daw dapat ang muna, which is, dapat meron ka ng batas na gusto mong kasi nakita mo yung batas, existing batas. So, meron ka ng nakikita na idadagdag dahil nakukulangan ka sa existing na batas or meron kang kailangan baguhin yon. Yun ang sinasabi ni Kong Marcoleta. Ano ba yung inuusig kay Kibuloy. Pastor Kibuloy? Pastor yan ata. Ano ba ba't siya inuusig? Ang nagpatindi po dito, bukod dun sa mga nauna na niyang mga kinakaharap na kaso, lalo yung sa Amerika, ay ito hong meron ho kasing nagsalita na si dating Pangulong Duterte daw po at si Vice President Sara Duterte ay tumanggap ng isang bag ng mga baril mula kay Kibuloy, Kong. Hindi lamang yan, meron pang mga nauna. Meron pang mga sumbong na merong nakatakipang mukha. yun, yung mga sexual abuse at iba pa. So ano ba yung sana nandito si Senator Risa Ontiveros para mula sa kanya malaman natin ano ba yung
layunin ng iyong pag-iimbestiga? Kasi alam ko, in aid of legislation yan. Ano bang mga pinapanukala mo? Magpapanukala ka ba ng pag-amyenda ng, ng revised penal code, halimbawa? Kasi kung pinag-uusapan ay rape, halimbawa, o kaya acts of lasciviousness, meron na bang mga draft kayo, mga piyesa ng batas na iniisip nun yung susugan ng revised penal code? O pagka wala namang malinaw na gano'n at gusto mo lang ipatawag sa Yeah, so dapat daw meron na. pagkat gusto mo siyang lumantad at pagkatapos para siya ituro ng mga testigo na kinalap mo, para sa akin sarili kong panukat parang hindi ata nakasalig sa mga pamantayan lalong-lalo na may nakita ko nakatakip ang mga mukha. Yung identity ng mga tao na parang magbibigay ng kani-kanilang mga statement Testimony. para usigin si Pastor Kibuloy. Bakit hindi mo ipakita yung identity ng mga tao? Doon lang makikita mo parang hindi walang basihan. Pero ito lang ang tanong ko, parang sa mga dinadala na ng mga testigo, may iba na hindi lang dito kay Risa Hontiveros, yung mga testigo niya na yan na may mga takip ang mata, ang mukha. Especially kung ito ay sa bagay, kung bata naman yung mga testigo or pinapakita doon para hindi makita sa public, sa camera, ganyan. So, kaya may takip. Pero itong mga to is matanda na tong mga to So, yun nga ang kino-question. Ano ba talaga? Kailangan ba na kapag tumistigo ka na doon is wala kang takip? 'Di ba? Ang sinasabi nga nila kaya may takip is to protect their identity kasi nga ano pa lang 'yan, parang investigasyon pa lang. Well, ano ba talaga? Bakit ka mo? Ikaw ba manguusig ka nang hindi mo ipakikita kung sino ka? Maski naman sa pangkaraniwang pag-uusig na ginaganap sa mga piskalya natin. Kapag ikaw ay naghain ng asuntong kriminal sa kanino man na nakagawa sa iyo ng pagkakasala, ipakikita mo yung katauhan mo. Hindi ka tatanggapin ng piskal na magpapile ka ng asunto ng nakamaskara ka. Gagawa ka ng, unang-una gagawa ka ng complaint affidavit. Doon ay pakikilala mo ang sarili mo. Pipirmahan mo pa nga yun Sapagkat pag hindi mo pinirmahan yun, baliwala yun. Paano ngayon? Bakit mo ganun ba yung pamamaraan sa Senado kung halimbawa may uusigin ka kailangan nakatakip ang mga mukha ng mga testigo mo? Paano mo masasabi ngayon na yung mga tao ngayon magsasabi ng totoo sa'yo? Pangalan nga lang nila, yung mga identity nila, ayaw nilang sabihin. Paano susum... 'Di ba kaya naman nila ginagawa yon is to protect their identity dahil natatakot silang lumantad pa. Pero pagdating sa tamang korte, tamang ahensya, doon sila lalantad. 'Di ba? Pwedeng ganun kung Marcoleta? Tanong lang naman po. pa yun sa katapatan ng mga sasabihin niya laban sa isang tao. Kasi titingnan natin. Kung sa ordinaryo ng criminal case, hindi nga papasa yung wala kang nakatakip ang mukha mo. Bakit naman doon sa Senado po pwede yun? Pero Kong, ano naman ang pagkakaiba na kasi sa House naman ay meron ding sumpina kay Buloy, pinapatawag din siya. Ano ba pagkakaiba nung sa House? Ang alam ko naman yun, yung issue, yung kaniyang istasyon ng television niya tayo, yung SMNI. Legislative franchise. Kasi actual dalawa yun. Sa mababang kapuluan at saka sa mataas na kapuluan o sa Senate at saka dun sa Congress. Sa House of Representatives. Tama ba yan? Naman. Iba naman yun. Nga. Ngayon, kung halimbawa, yung pinag-uusapan yata nila doon ay para tingnan nila yung di umano'y mga violation ng kanyang prangkisa, may karapatan naman ang Kamara na gawin yon kung talagang may batayan, hindi ba? Kaya lang kung halimbawa, nagpasumpi na sila, ayaw dumating halimbawa ng pastor, kung ako yun, bakit ko papipilitin? Halimbawa, kung ang issue ay i-revoke yung franchise. Yung franchise. Di ba mas maganda, kung ayaw mo, Bahala ka. di ba look out na niya yun? Kasi dedepensa mo yung prangkisa. Kasi kung ang prangkisa mo halimbawa ay dapat depensahan mo. At kung ang karapat dapat at ang tanging tao lamang na pwedeng dumepensa sa kanyang prangkisa ay si Pastor Kibuloy, ay pinapalagay ko mapipilitan siyang lumantad at harapin yung komite ng Kamara, di ba?
Kung yun ang hinihingi ng pagkakataon. Mhm. At yun ang kailangan gawin. Mhm. Ngayon, kung ayaw niyang pumunta, o di ngayon magkakaroon sila ngayon ng pagkakataon na, ayaw mo pumunta eh. Mhm. Siguro lalo namin mapagtitibay ngayon na baka nga marami kang paglabag kasi ayaw mo magpakita. Oo. Di ba? Sa franchise. So hindi ko makita ngayon kung ba't kailangan supina mo pa yung tao kung pinag-uusapan ay prangkisa lang, di ba? Oo nga. Kasi pagkakaalam ko, dahil meron atang kaso si Pastor, Kibuloy sa Amerika. Mhm. At tinahanap din nata FBI. ng FBI. So sa mga tweet, yung tao ayaw niya Ay, magpakita talaga. kasi kapag nagpakita ka, baka Adam, yun na yung huling pagpapakita mo. pagpapakita mo. Baka ikaw ay, sa akin lang naman, ay baka ako yun ang nagiging dahilan kung bakit bantulot siya na lumitaw. Sa bagay. Hindi ba? Oo. So balik tayo doon sa Senado. Oo. Unang-una, kapag nakatakip ang mukha mo at ikaw ay nagsasaysay ng mga di umanong o nagbibigay ka ng aligasyon, ang una mong iisipin dito, paano ako nakakasiguro na ang sinasabi mo ay totoo sapagkat hindi ka sumumpa? Mhm. Nakikita mo ba na lahat ng mga resource persons namin, Nelson, bago sila magsalita, Sumusumpa. bago sila magpahayag, ay sumusumpa sila Mhm. na sila magsasaysay at magsasabi ng pawang katotohanan. Ngayon ito hindi mo pinasumpa. Mhm. O paano ka nakakasiguro magsasabi ito ng totoo? Hindi ko sinasabi sa'yo na kung mo sumumpa, magsasabi ng totoo. Ang sinasabi ko lang, yung pamantayan, Aha. yung requirement. Yes. Ang requirement kasi, kinakailangan sumumpa. Okay, so yeah, yung requirement na lahat sila, bago sila tumistigo is manunumpa muna sila na magsasabi sila ng totoo at pawang katotohanan lamang. Okay. Ka muna. Mhm. Para sa ganun, yung sasabihin mo, maitala na nagsasabi ka ng totoo. So sa mga tweet dito, hindi mo mapapatibayan na sinasabi mo yung totoo sapagkat hindi ka sumumpa. Halimbawa ko, for the sake of argument, na doon. Pero nakatakip pa rin. Pero pinasumpa nila, ano naman ang implication yung nakatakip yung mukha? Sino yung sumumpa? Wala pa rin pagkatao yung sumumpa eh. Sapagkat hindi mo kinuha. Yung, kasi itatala, bago ka umupo dyan, nakatala yung mga pangalan ninyo. Mhm. Anong ahensya ang iyong nire-represent? Alam ng committee secretary. Aha. Pagkatapos, bago kayo magsisitindig para magpahayag, sabay-sabay kayong titindig, sasabihin niya, repeat after me. Aha. Oh, Yeah, repeat after me. sasabihin mo yung pangalan. Sasabihin mo yung pangalan mo eh. Mhm. Oy, paano ngayon dito? Paano mo pasusumpain? Nakatakip nga ang mukha. Mhm. Eh ngayon, paano ngayon? Walang identity, parang gano'n. Walang identity. Paano ngayon mapananaligan yung ginagawa ng Senado? Walang kampihan dito, Nelson. Ha? Mhm. Sinasabi lang natin ito sapagkat marami nagtatanong sa atin. Aha. Sa abot ng So, yeah, okay. ating makakaya, gusto nating ipaliwanag kung ano yung opinion natin tungkol sa mga nangyayari. Sa proseso. Sa proseso. Sino Kasi sa ba- proseso kung lang sino tayo. man, kahit na sino yung... Kahit sino pa siya, Oo, di ba? Kahit sino pa siya. Kasi may mga jurisprudence kasi. Sabi nila, sa isang kaso na niresolve ng Korte Suprema, sabi niya, even the most despicable criminal Mhm. is entitled to due process. Aha. Paano ngayon halimbawa, kunwari si Pastor Kibuloy, gusto niyang gumawa ng paraan para sagutin Mhm. yung mga Paratang. aligasyon o Oo. paratang laban sa kanya. Aha. May witness din siya. Hindi, paano niya sasagutin? Hindi, kung maglabas siyang witness pero nakatakip din ko. Hindi nga pwede. Yung isang mali, hindi may tutuwid ng isang pagkakamali. Okay. Akala ko tatanggapin nila. Ibig sabihin, Mhm. inupasala ka na doon sa komite. Oo. Nabuyang-yang na ang pagkatao mo doon sa komite. Nakatakip ang mukha. Mhm. Paano ka sasagot? Oo nga, hindi mo kilala yung... Mhm. O nakalagay naman sa ating mga batas, Opo. yung ating mga rules of court. Ito yung ang sabi niya, yung akusado o yung respondent has the right to confront Yes. his accusers. Oo. Sino yung confront mo yan? Nakatakip nga ang mukha? O, meron bang ano rito? May nalalabag. May nalalabag dito in due process. Mhm. Bakit hindi na lang halimbawa? Kung halimbawa, Okay, so yun ay ayon sa paliwanag ni Kong Marcoleta. Balikan ko muna pala yung sinasabi niya kanina na yung tungkol sa ano ba yun? naniniwala sila na yung tao nakagawa talaga ng sa kanilang paniwala Mhm. ay nakagawa ng paglabag halimbawa at sang-ayon sa kanilang pagkakalap ng ebidensya ay magagamit nila para May testigo. isampa ito sa korte. Mhm. Alam naman nila kung ano ituntunin eh. Ipapile sa... Okay, naalala ko na. Ang sinasabi niya pala kanina is kung kagaya nung dun sa Congress, ang kwan doon kaya gusto nilang pasubpina kung hindi pa siya lalantad. Pero ang sinasabi ni Kong Marcoleta na kapag siya na lang or siya lang ang tanging dapat makasagot doon, so kailangan niyang lumantad. Pero kung hindi siya lumantad, ibig sabihin may mga violations. Pero halimbawa lang, it's a corporation, so pwedeng i-represent siya ng kanyang abogado or ng any na pwedeng mag-represent sa kanya from
network or sa stasyon or para sa prangkesa nila. Piskal. Pupunta ka sa piskal. Eh. Oo. Ito yung sinasaad ng ating mga batas kung paano ang paraan na pag-aasunto sa isang taong alam mong nagkasala sa'yo. At doon ay para-para yun. Inakusahan mo yung akusado, sasagot siya sa akusasyon mo, at doon titimbangin ng piskalya kung yung akusasyon ay kinakailangan isang niya sa korte. Eh dito pa paano? Yung bang gagawin sa Senado ay katapat ng gawain ng National Prosecution Service? Katapat ba ng gawain ng piskalya? Hindi. So ano mangyayari? Meron ba due process? Wala. Makakasagot ba yung taong inaakusa? Hindi. Mabubuyan ka lang pero one-sided ang labanan. Oo. Wala tayong kinakampihan dito. Ang kinakampihan natin dito kung ano yung proseso. Yung proseso. Oo. Kahit na sino pa yung, ganun pa rin ang dapat na proseso. Bagay. O, kasi baka pagkasan nyo na ginawa. Oo, halimbawa, Oo. isa sa mga senador ay naakusahan, ganun pa rin ang dapat. Oo. Oo. Di ba? Opo. Mm. Well, yan po ay patunay lang na ang dapat na ipinatutupad yung tamang proseso. Ano itatanong mo sa ating mga kababayan ngayon? Pero ang ating itatanong sa inyo ay Okay, so yun ang sagot at yun ang sinasabi ni Kong Martucoleta para kay Senator Hontiveros or dun sa nangyayari ngayon na in aid of legislation para sa SMNI or para kay Pastor Kibuloy sa prangkesa at doon sa mga akusasyon sa kanya. Okay, so dyan ko na po pinuputol ang ating reaksyon para sa usapin na yan. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na reaksyon. Thank you so much. Bye-bye. This is your host, Trix Sevilla 11.